Si Komura ay simpleng estudyante na lunod sa pagmamahal kay Mei. Ang kanyang cute na kaklase, na masasabi nating wordo at laging nakasimangot. Sa ulit-ulit na pagkalimot ng dalaga sa salamin ay di inaasahang uusbong ang kakaibang pag-ibig. Ang pag-ibig ng isang binatilyo at dalagita na nagsimula sa nalimutang salamin. Magandang araw at Happy Hearts Month sa ating mga romantiko at romansa. Nag-umpisa ang matamisan sa unang linggo ng pasukan kung saan magkatabi sila sa seating arrangement. Simpleng susulyap ang binata at biglang babawiin dahil pumapag-ibig kaagad. Isang araw, nalimutan ng dalagita ang salamin at dito napagtanto ni Komura kung gaano ito ka-cute sa pagpupumilit makakita. Sa pag-upo, nilinaw sa kanya ni Mei na hindi naman galit at dala lang ng malabong paningin ang titig. Nagulat ang binata pagkat ito ang unang beses na kinausap siya ni Mei. Kasabay nito ay ang pagtataka kung paano ito nakapasok, gayong malabo ang paningin pag walang salamin. Sa di inaasahan, sinabi nitong madalas maiwan ang salamin kung kaya nag-alok ng tulong ang binata. Sa first period nagpatulong si Mei na hanapin ang kanyang textbook, subalit nang lalapit na ang binata ay natigilan. Naisip nitong binatilyo lang siya na wala pang karapatan makaamoy ng halimuyak, kaya binigay na lang ang sariling libro. Nagpasalamat ang dalaga at nais mag-share sila, subalit napinsala agad ang binata ng bango nito kaya sinabing ox lang siya. Nagtanong si Mei kung may problema, at dahil napakahirap ipaliwanag ng simpleng pag-ibig ay nagtabi na nga. Nalulubos ang kaba ni Komura lalo nang lumapit si Mei para makita ang binabasa. Masyadong charismatic ang binibini kaya isinuko ang libro para iwas pinsala. Tinanim ni Mei ang mukha upang makita ang binabasa, kaya biglang taas ang value ng libro at gusto itago ni Komura. Nakakakaba maging close bigla sa iniibig ngunit nagpasalamat ang binata pagkat nagdulot iyon ng pag-asa. Ganun pa man, naisip nitong maaaring malimutan siya kinabukasan kaya balak sana mag-iwan ng bakas. Dito na biglang umatake si Mei at tinanong ang pangalan ng binata, dahil hindi umano ito makita ng malinaw. Tila na engkanto itong nagpakilala hanggang sa bumalik si Mei sa binabasa. Matapos ang klase, bakas malala ang pinsala sa binata na ngayon ay pilit inaalis ang matamis na sandali para makapagpatuloy. Nang bigla, nakita niya si Mei na nakaupo sa harap ng locker. Tinanong ito ni Komura kung may problema, kung saan nagtanong ang dalaga kung sino ang kaharap. Nagpakilala ang binata na siya ang katabi na muntik na nitong mahagkan kanina. Nakilala ito ni Mei kaya sinabi sa binata na nabasa ang kanyang sapatos, at tila malaki ang naipalit dito. Natural lamang ito pagkat ang naisuot ay ang extra pala ni Komura. Sa isang flashback, nag-alok ng tulong ang mga kaibigan ni Mei para hanapin ang ekstrang sapatos subalit sinabi nitong kaya na mag-isa. Ganun pa man, nang buksan ng dalaga ang locker ay hindi nahanap ang sapatos, kaya naghanap sa ibang locker at nakuha ang kay Komura na kawangis ng kanya. Sa panig ng binata ay nakaw-ikot ito at nagselo sa kanyang sapatos. Sunod tinanggal ng dalaga ang sapatos para hanapin ang kanya, at sinabi nitong tila ibang sapatos ang nasa locker dahil green ang sintas nito. Nagtanong ang binata kung hindi ito takot sa palaka, sumagot na oo ngunit hindi raw kaya ang lansa nito. Mabilis itong pinatalikod ni Komura para alisin ang palaka subalit sa huli ay bistado ng dalaga. Parehas man may isyu sa mga sapatos ay sinuot na ang mga ito. Bago makaalis napansin ng binata na untied ang sintas ni Mei, kaya tinali ito at nagmistulang magkasintahan. Nagpasalamat ang dalaga sa tulong ng binata, subalit mas nais nitong ipagpasalamat ang tanawing nakahain. Muling nagpasalamat si Mei sa lahat ng tulong ni Komura, habang naalala ng binata ang matatamis na sandali kasama ito. Ayaw nitong mawalay sa liwanag ng mga matang iyon nang biglang umatake na naman si Mei. Sinabi ng dalaga na nais bumawi kaya nais makita maigi ang mukha nito para hindi malimutan. Sa kabila nito, sadyang helpless si Mei pag walang salamin kaya sinabing pagsuot na iyon ay ipakita ang kapogian. Lumalabas na malapit ang bahay ni Mei sa eskwelahan, na rason para makarating pa rin ito kahit naiwan ang salamin. Dahil sa pag-ibig nais ng binata na muling malimutan ng dalaga ang salamin, at nang sa gayon ay makatikim ng minatamis. Nagdilang anghel ito pagkat kinabukasan ay nakitang wala na namang salamin ang dalaga. Nagilty ang binata at nalubos pa nang marinig na natapakan ni Mei ang salamin.
Sa gym class nag-alala si Komura pagkat sumali pa rin si Mei, sa kabila ng hindi alam kung sino ang kakampi o kalaban. Naisip nitong nasumpa ang dalaga dahil sa kanya kung kaya nag-romantico mode para saluhin ang volleyball. Doon na nagtago ang dalaga sa likod nito, kung saan dahil sa bango ay na-stun duration at na-out kaagad. Sa next subject ay di pa rin nakakabawi si Romantico sa pagka-paralisa, subalit nang makita ang romansa na todo sa pag-review ay nag-focus. Doon na tinawag ng guro si Mei na agad naman sinabihan ng binata. Ganun pa man, dito na lumantad ang tulog na Mei na nanaginip sa matamis na pagkatalo ni Komura kanina. Naisip ng binata na marahil ay napagod ito ng husto habang patuloy ang pagtawag dito ng guro. Nabahala si Komura kaya nais itong gisingin, subalit natigilan dahil di karapat-dapat na hawakan ang lambot na iyon. Nagalit na ang guro kaya take over mode si Romantico at sinabing hindi ito natutulog, kundi tinatitigan lang ang libro pagkat naiwan ang salamin. Nauto ang guro kaya muling susubok humawak, subalit dito na nagising ang dalaga. Nagawi ang mata nito sa binata na inakalang kanyang ama, at tinanong kung nakita ang salamin. Sa isip ng binata ay gising itong nanaginip at nang sinubukan magpakilala ay muling inatake ng dalaga. Tingin ni Mei ay ito ang tatay na sinabing sinuot ang kanyang salamin, dahilan para mapinsala si Komura sa cute ng eksena. Muling babalik si Romansa sa pagtulog, na nang pagsabihan ni Romantico ay aksidenteng ginawang unan ang braso nito. Waring let this driven soul retire ang eksena sa pinsalang dulot ng physical touch, kaya umakto na ang barong beater. Sa sumunod na araw ay muling simangot si Mei, na ibig sabihin lang ay nalimutan na naman. Nag-alala ang binata sa kaligtasan nito nang muli na namang mag-flash step. Nagpakilala ito at ayaw mahalata ang kamatis na mukha. Subalit buenas malas siya pagkat may lens ang dalaga na nakita kung gaano kapogi ang kamatis. Sa panig nito, ay syempre kilig much na naman ang ating binatilyo. Kinabukasan, naatasan ang dalawa sa pagbibigay ng tanghalian kung saan muling naiwan ni Mei ang salamin. Blind-sighted man subalit kailangan sa plot ng kwento, nagresulta para maligwak ang mga sandok ng dalaga. Nag-alok ang binata para sa substitution, subalit tumanggi si Mei dahil kaya naman umano buhatin ang ligwak na mga sandok. Sa sobrang cute ay nabighani si Komura, at nagmungkahi na lang na kontian pa ang mga sandok. Sa kasamaang palad ay sobrang kaunti noon na nagpaiyak kay lalaki. Muling nagtanong ang binata kung ayos lang ito, sumagot ng nagugutom na at nais kumain ng sinigang. Nagtanong ang dalaga kung gusto rin ng binata, sinabing okay lang pero mas bet umano ang adobo. Sunod dumating ang isang chubby boy para humingi ng karne, na nagpainis kay Komura sa paglagay nito kay Mei sa matinding hamon. Kinumbinsi ito ng dalaga na patatas na lang ang kunin at pinayagan naman ng lalaki. Sa di inaasahang plot, karne ang naisandok ni Mei dahil walang salamin. Matapos ang gawain, napaisip si Komura kung sinusubukan magtabi ng karne ng dalaga para sa sarili. Subalit, dito na ibinigay ni Mei ang tinabing adobo sa binata, alinsunod sa pangakong babawi sa ginawa nitong tulong. Naalala nga ito ng binata at hindi makapaniwalang seryoso talaga ang dalaga. Nagtanong ito kung gusto ni Komura ng sinigang, kung kaya kinilig ito sa asim. Cute nagpaalala si Mei na sekreto nila iyon, ngunit ang di niya alam ay huli ang lambingan ng martes sa likod. Sa hapag, doon nakita ni Komura na patatas pala iyon at hindi sinigang o adobo. Matapos ang isang linggo, muling naiwan ni Mei ang kanyang salamin. Dahil dito, nilabas ng dalaga ang baong contact lens sa kabila ng hassle sa pagtanggal ng mga iyon. Sinabi nitong kailangan masanay ang sarili, subalit nang makita ni Komura na pilit-pilit mode lang ito ay kinundi na. Nangako itong paprotektahan ang romansa sa mananakop, kaya naman gulat ang madla kung kanino ito nagdeklara ng digmaan. Doon naiyak ang dalaga at nagpasalamat, kaya lumipad ang puso ni Romantico sa kilig. Kinabukasan, nadala sa wakas ni Mei ang salamin subalit na natiling simangot ang mukha. Nag-isip ang binata sa hiwaga ng misteryo, ngunit nauwi sa pagtatanong kay Mei kung bakit nakasimangot. Sinabi ng dalaga na maalikabok sa labas at nagresulta sa pagkadumi ng kanyang salamin. Nagtaka na lang ang binata pagkat pwede naman iyong linisan, ngunit dahil mahal ito ay limitless ang konsiderasyon. Sunod dumating si Mr. Suabe na maalikabok rin ang salamin, na di sadyang napagkamalang stranger ni Mei.
Siniguro ni Komura na ang kaklase nila iyong mahilig sa karne, kaya napaisip ang dalaga kung hirap rin ang iba na siya ay makilala. Biglang pihit si Romansa na ayos lang basta nakikilala siya nito, nagresulta para muling lumipad ang puso ni Romantiko. Sa ilang sandali, hiningi ni Mei ang numero ni Komura na ibibigay umano nito ng 1,000,000 beses. Matapos ito, pinaliwanag ni Mei na madalas niyang malimutan ang salamin kaya maigi kung may romantikong tatawagan sa paghingi ng tulong. Nagtanong ang binata kung bakit hindi na lang sa kapamilya tumawag, sumagot na nakakahiya kasing sabihin sa mga ito ang pagkalimot sa salamin. Nang bigla, pumihit si Romansa na ayos lang kung ito ang makakakita sa pagkahiya, dahilan para mapunta sa kalangitan ng puso ni Romantiko. Sa tindi ng pinsala ay hindi na ito makatitig sa dalaga. Sa pagmensahe ni Mei na nais makipagkita sa estasyon, ay nahulog ang binata sa kama sa isip na date iyon. Pagkarating sa tagpuan ay doon nakita ni Komura ang dalaga na wala na namang salamin. Sinabi nito na nakatulog siya sa tren at dahil sa pagmamadali na makababa ay nawala iyon. Sinabi ng dalaga na may nais siyang puntahan ora mismo, at humingi ng tulong sa binata upang mabilis makarating doon. Dahil dito, umasa si Komura na date nga ito at naasim kiliglig. Agad pumayag ang binata na sinundan naman ang paghawak ni Mei sa kamay nito, upang simulan ang indirect date. Na-stun duration si Komura, na walang balak maghugas ng kamay pag-uwi. Nagpakaromantiko muna ito hanggang sa makarating sa lokasyong nais puntahan ni Mei. Lumalabas na sweet tooth ang dalaga kung saan nahihirapan itong tusukin ang cake. Nag-alok si Komura upang subuan ito at huli na nang maisip na matindi ang balik pinsala noon. Sa pagbuka ng bibig ay napakabig ng dibdib si Komura sa isip na kailangan ang basbas ng ama nito. Ganun pa man, hindi maaaring baliwalain ang tamis eksena kaya ayon at kinumplito ang lambingan. Kasunod nito, huminto naman sila sa tindahan ng salamin kung saan ipinagbigay alam ni Mei na nag-order na siya sa Shopee. Pagkapasok ay sinubukan ni Mei ang isa na nagpaalala sa aking one-sided love, habang ang binata ay maswerteng ma-preserve ang bakas sa hawak kamay, di gaya ng inyong maestro. Matapos ito, nagpasalamat ang binata sa indirect date at uuwi na sana, subalit pinigil ng dalaga. Sinabi nitong gusto pa magsaya lalo pat nakikita kung gaano kapogi ang future asawa. Pinagbigyan syempre ng binata at matapos ang matamis na sandali ay nagpaalam na sa isa't isa. Napaisip si Komura kung panaginip lang ito, kaya ng kurutin ang sarili ay nakumpirmang totoo nga. Sa panig ni Mei ay nagugulat ito sa kabaitan ng binata, na pinagbigyan ng mga wisho sa buong araw. Sa pagbasa sa isipan ng matatamis na sandali ay napagtantong laging kay Komura ang titig, na isang tanda ng inosenteng pag-ibig. Sa sumunod na araw, nakita ng binata si Mei sa salamin kap-ares ng face mask. Nilinaw nito na ubo lang at hindi COVID, habang focus ang binata sa pagkuha ng litrato sa isipan dahil new look ito. Sunod natawag ang pansin nito ng partner in crime ni Mei, na tinawag na creep ng kaibigan dahil sa malabong salamin. Dahil dito, tinanggal ni Mei ang kanya pagkat ayaw matawag na creep ng iniibig, sinabing nalimutan ito. Kinabukasan habang papuntang eskwela, nakita ng binata na nagmamiyaw-miyaw ang dalaga kung kaya nais sana iyong isave bilang koleksyon. Ganun pa man, nang makitang isa palang plastic bag ang kinukulit ng iniibig ay naalarma na baka mahimatay ito sa hiya pag natuklasan. Bilang tugon, nagtago ito sa likod ni Mei upang maging voice actor ng plastic bag. Doon na hinaplos ng dalaga ang plastic at nang pipigilan sana ni Komura ay ginawa itong pusa. Matapos makilala ay nagtanong kung asan ang pusa na sa isip ng binata ay siya na pala yun. Sa eskwelahan, gumapang ang espiritu ng selos kay Komura matapos makita ang gwapitong villain sa kwento. Ito ay si Azuma na hininga ng tulong ni Mei para hanapin ang isang bagay dulot ng nalimutang salamin. Habang naghahanap ay napahawak itong si Pogi kay Mei, nagresulta para magselos lalo ang binata. Nang mahanap ang hinahanap tiniis na lamang ni Komura ang inis lalo't di naman siya kasintahan. Dito na nagpasalamat si Mei kay Komura, dahilan para mapatawa si Azuma na napagkamalan pala siya. Nagulat si Mei, pinaliwanag na si Komura ang laging tumutulong sa kanya. At ngayong napagtantong iba ang kausap ay nahiya sa pagiging casual dito. Ano pa nga ba't umaga pa lang ay naglambing kaagad ang ating mga bida?
Kinabukasan, nalimot na naman si May na ipinag-alala ng mga kaibigan, sinabing baka magka-wrinkles ito dahil laging simangot. Nabahala si May sa looks habang on the way na si Komura upang makita ang cutie pie. Sa pagpasok, dito nakita ng binata ang May na hindi kunot ang pilik mata, na sa sobrang ganda ay naglagay sa kanya sa love expansion. Sa kasamaang palad, maikli ang time frame pagkat sadyang di makakita si May pag walang salamin. Kaya, pilit binalikan ng binata ang sandali dahil adik sa minatamis. Kinaumagahan, naghamon ang dalaga sa larong Shiri Toray na anabangan ng madla. Kabado ang binata dahil maging ang pakikipaglaro kay May ay yaman na sa kanya. Nag-umpisa na sila at sa ilang sandali ay napansin ni May na masyadong soft ang binata, sinabing hindi siya uunlad sa laro kung hindi nito siseryusuhin. Nagmungkahi si Komura na bilasan pa nila at saka nagpatuloy ang palitan. Nang biglang sumagot si May ng Komura na nagpatalo sa binata at nagpapanalo sa mga manunood. Matapos ang klase, nagsama ang dalawa sa paglilinis at ligaya yun para kay Komura. Sa ilang sandali nakita nito ang isang ipis malapit kay May at nabahala kung paano sasabihin sa dalaga. Pinalapit muna nito si May, kung saan lumapit ito sa pagitan na pwede silang magmatamisan. Dito na napasigaw ang isa nang makita ang ipis, nagresulta sa pagyakap ni May sa binata. Matapos parehong mapinsala ay naging maulan ang sunod nilang pagkikita. Nagtaka ang binata kung bakit nakasimangot ito, saka sinabi ng dalaga na naiwan umano ang salamin. Nang sabihin ni Komura kung nasan iyon ay nahulog ang salamin kaya agad iyong pinulot. Dito na humilig si May na nagpaisip sa binata kung pwede na magminatamis, bago lamang malaman ang nais nito. Inipon nito ang lakas, subalit ng aksidenteng maipahalak ang salamin ay napinsala ng tuluyan. Maya-maya, may dalawang estudyante ang nag-uusap sa paghatid ng isang love letter, ngunit dahil late na sila ay nahulog iyon sa pagmamadali. Nangyaring naroon si May kaya pinulot iyon, at sa pagtataka kung ano iyon ay dinatna ni Komura. Naaninag ni May na sulat pala, kaya binigay kay Komura upang alamin kung para kanino. Nakita ng binata na para kay Azuma, ang sa isip na kalaban ng Team Gang sa kwento. Nang mapansin ang heart sticker ay kumpirmado na love letter iyon. Nang tanungin ng dalaga kung para kanino ay sinabing kay Azuma, kung saan balak ni May na agad iyong ibigay. Pagkapasok ay ibinigay na nga, at habang nagulat ang madla ay swabing umalis lamang ang dalaga. Sa gitna ng katahimikan ay tumayo si Pogi at naupo naman si Komura. Dito na nga lumapit ang dalawang kagandahan at tinanong si May kung may gusto ito kay Azuma. Nabahala si Komura, at sa sagot na siguro ay tila tinamaan ang binata ng matalim na palaso. Doon na lumabas si Azuma kung saan sinundan na ito ng binata, upang alamin kung magboborakay mag-isa sa Feb 14. Sa pagtawa ni Pogi ay nabahala na lang si Komura sa kung ano ang nilalaman noon. Hindi na nga raw Pogi ay di pa alam ang binabasa ni Pogi, sabay ng pagkumbinsi sa isip na walang gusto dito si May. Hindi malaman ng binata kung saan mag-uumpisa, nang sumagi sa isip na paano kung may gusto nga si May kay Pogi. Alam niya sa sarili na makalidad talaga si Azuma, dahilan para ma-depress na nga. Kinatok ito ni May, nang walang paki ay inatake sa katinanong kung may problema. Sinabi ng binatang wala naman at nang makaipon ng lakas ay tinanong ang dalaga kung gusto si Azuma. Sumagot itong oo subalit ang nais malaman ni Komura ay kung sa anong antas. Nang bigla, sinabi ni May na maiintindihan niya kung tanungin siya ng madla kung gusto ang binata, pagkat bukod sa attach na siya rito ay gusto din naman talaga. Sa muli, anong uri ng pagkagusto nga raw iyon, o pag-ibig na inosente? Sunod umeksena si Azuma upang ibigay ang sagot sa sulat na ikinabahala ni Komura. Hindi ito mabasa ni May kaya pinabasa sa binata, na nang sigandahan ni Pogi ay wala nang nagawa pa. Kabado man ngunit buong tapang binuklit iyon, at nang tingnan ay nakasulat ang salitang, gusto ka rin ni Komura May-san. Umiksit na si Azuma, sa kaniliwanag sa madla na hindi kay May ang sulat at naghatid lamang. Nang tanungin si Komura ng dalaga ukol sa sulat, ay sumagot ng salamat umano sa paghahatid ng sulat. Muli, bumalik si Komura sa matamis na sandali para lamang kiligin o pag-ibig na inosente. Isang araw sa malamig na panahon, lumabas ang binata para bumili ng kape nang makita niya si May sa vending machine. Nag-alala ang binata kung makakabili ito ng mainit na koko gayong salaminless kaya nag-alok na siya ang bibili,
subalit sinabing carry umano niya. Kinundena ni Mei ang pag-asal ina ng binata, nagresulta para maligwak dahil bitter na kape ang nabili. Nais iyong ibigay ni Mei kay Komura, kaya heto na naman tayo sa tentasyon ng indirect kiss. Nang babawiin na ni Romansa ay saka sinabing gusto ko, o gusto ko yan aking sinisinta. Binigay iyon ni Mei, nakalikot ang binata, kinabahan nito, ayun at nag-choke sa clutch sinabing ayaw niya rin sa mapait na kape. Ngayon ay napatakbo naman ang binata sa banta ng pagka-late, nang masipat si Mei na tumatakbo rin. Bakas ang pagod sa dalaga na hindi makilala si Komura dahil walang salamin. Sa pedestrian lane napansin ng binata na wala sa ayos ang buhok ni Mei, ngunit sa ibaba ay may kakaibang ayos na nakakapinsala. Matapos iyon ipagbigay alam kay Mei ay hindi pa rin siya nito nakikilala. Kaya naman, nang masambit ang ayaw kung makita ako ni Komura sa ayos na ito ay muling napinsala. Sa sobrang tindi ay iniwan ng lakas at na-late sa eskwela. Sunod nitong inalalayan ng dalaga sa pagka-injure sa PE class na mula pala sa assist ni Pogi. Nilakasan na lamang nito ang focus at nang sa gayon ay hindi muling iwanan ng lakas. Dito na humingi ng paumanhin si Mei, sinabing bumigat umano siya sa mga nakaraang araw. Sa isip ng binata ay walang pake gaano man ito kabigat, patunay na walang bibigat sa kanyang pag-ibig. Pagkarating sa silid ay ikinuha muna ng upuan si Mei, na saktong napunta naman sa timbangan. Teka, zenzen omoku nai. Wasurete ne. Pilit naman inabot ni Mei ang dokumento upang ipalit sa itaas, nagresulta para isumpa ni Komura ang sinumang guro na nag-utos dito. Take over mode si Romantiko, yun lang at ligwak rin kaya naagawan pa ni Azuma ng matamis na sandali. Matapos magpasalamat ni Mei ay kababakasan ng inggit si Romantiko, sinabing sana ay matangkad rin ako. Tinutulan ni Romansa, na sa pagtanong nito kung bakit ay lumapit, sinabing hindi na ito kasi matititigan gaya mismo nito. Kabisado man na ang boses ay nais itong manatiling cute height, kaya sa muli ay may napinsala na naman sa pag-ibig na inosente. Kinabukasan, nakita ni Komura na tila umiiyak si Mei na ipinag-alala nito. Sa pag-upo, dito sinabi ng dalaga na namali siya sa binabasa kung saan pinagtawanan ng kaibigan. Dahil doon ay napatawa rin siya at naiyak sa kasiyahan, na matapos mahimasmasan ng binata ay nainteres kung ano ang ayos ng dalaga sa puntong iyon. Naisip pa nitong magtanong sa witness mamaya, ngunit di na kailangan pagkat ibinigay ni Mei ang ninanais. Sunod na pukaw ang atensyon ng madla ng tanawin sa itaas na sinubukan sana makita ni Mei, yun lang at hindi makita ng walang salamin. Dahil dito, bumawi ang binata at sinend iyon sa lime. Kinabukasan, nang tutulungan sana ni Komura si Mei sa paghahanap ng salamin ay natawag naman ng isang may pangalang Someya. Napulot pala nito ang salamin, na nang subukan gawing laruan iyon ay sinumpa ng binata. Ganun pa man, nang isuot iyon sa kanya para ibalik kay Mei ay iniwanan na naman ng lakas, dahilan para i-lock ang binibini. Sa paghahanap ni Mei ay doon naaninag ang tila landian, na nang matintong si Romantiko pala iyon ay mabilis umakto. Ipinagdamot ni Romansa ang binata, kung kaya sabi ni Someya o pag-ibig na inosente na manamis-namis. Sa sumunod na araw, tila nalungkot si Komura nang maisip na tila bihira nang malimot ang dalaga sa salamin. Hindi ito hihingi ng tulong at wala ring matatamis na mga pag-atake. Sa di inaasahan ay siya naman ang nalimot sa libro, kung saan asikaso-baso si Mei upang maibalik ang pabor. Dito na naisip ng dalaga na masyado raw pala silang malapit pagsalaminlas, dahilan para mapinsala ang binata sa kilig. Sunod naman silang nagsama upang bumili ng salamin, at dito binigyang permiso ni Mei si Komura na magkomento sa mga isusuot na salamin. Sinabi ng dalaga na busy na kasi ang ama kaya ito ang isinama, at sa panig nito ay kabado malala. Nag-umpisa na ang salamin show ni Mei, nagbigay komento si Komura, at sa bawat isa ay laging cute ang sa huli ng pagkokomento. Sobrang cute ni Mei anong salamin man ang isuot, kaya feeling ni Komura ay basura siya pagkat nauna ang feeling sa paghatol. Inubos nito ang talino para pumili ng salamin, subalit sa point-blank range na ito ay naisip na ang salaminless na Mei ang pinaka-slayer. Sa ilang sandali, bumanat na ang ating romantiko na may salamin man o wala ang kanyang romansa ay mananatiling cute ito.
Nang dahil dito, kinuha ni Mei ang kaparehas ng dating salamin kasabay ng ngiti na ikinapinsala ng tuluyan ni Komura. Ganun pa man, ipinagbalita nito kinabukasan na natulugan iyon habang suot kaya nasira. Sa sumunod na linggo, lumabas ang binata upang bumili ng ketchup, nang mapansin ang isang sulok na nagbebenta ng chocolate. Nais nitong mabigyan siya ng crush sa Feb 14 at sa pagkasambit noon ay lumitaw si Mei. Masaya ang binata na muling makita ang dalaga sa ibang pormahan, kasabay ng pagtataka kung bakit wala na namang salamin. Sinabi ni Mei na kabisado naman ang lugar, at nagtanong kung ano yung nais ng binatang ibigay niya sa kanya. Naharap si Komura sa dilemma pagkat ang pagsasabi noon ay katumbas ng pag-amin. Iniisip nitong rejection ang sasapitin, at sa matatamis na props sa paligid ay naghulang sa araw na ito na matatapos ang pag-ibig. Sa kabutihang palad ay hindi ito makita ni Mei ng maayos, kaya ligtas muna ang feelings ng binata. Muli silang nagsama sa supermarket upang bilhin ang mga pinapabili ng ina, at feeling ng isa ay mag-asawa na sila. Nang bigla, nagtanong si Mei kung ano yung nasa sulok at nagpakaba sa binata. Muling nagtanong ang dalaga kung ano ang nais nito, kaya nag-isip si Komura ng palusot. Nang marinig ang isang staff ay nakasilip ng pag-asa, subalit mali dahil ikakabisto pala ng feelings. Agad nang pumunta ang dalaga para sa libreng tikim ng chocolate, at bago pa ma-spoil kung anong buwan ngayon ay umeksena na si Komura. Matapos dakotin ito ay humingi ng paumanhin, ngunit sa salitang mainit pala ang iyong kamay ay di naiwasan ang kilig. Sinabi ni Mei na malamig kasi ang kamay pero maganda naman umano sa paggawa ng chocolate. Tinanong ito ni Komura kung gagawa, sumagot na oo at malapit na nga raw ang Valentine's Day. Doon na naliwanagan ang dalaga, at sa paglikaw ni Komura ay tuluyang nabisto na gusto nitong mabigyan ng chocolate na kanyang gawa. Nanalangin na itong wag naman sana ma-reject, at pinagbigyan naman pagkat likas na inosente pa si Mei sa mga ganito. Para sa dalaga ay normal lamang na magbigay sa mga kaibigan, at tinanggap naman ni Komura hanggang di pa siya kasintahan. Heto na nga at araw na ng mga puso, kung saan kumbinsido si Komura na bibigyan ng cutie pie. Mahinahon lamang siyang nag-aantay sa sulok at kinukumbinsi ang sarili na ox lang yun kahit friendly chocolate. Dito na siya nilapitan ni Mei, subalit nang kukuhanin ang para sa kanya ay naubos na pala. Halos maiyak si Mei sa konsensya, kahit pa sinabi ni Komura na okay lang pero syempre may hard feelings din. Naghanda na lamang ang binata sa sunod na taon, subalit naisip na mas gusto ang chocolate ng isang kasintahan. Napaisip ito na magtapat na, ngunit alam sa sarili na mali ang panahon. Ganun pa man, nang tanungin ni Mei kung libre ito pagkatapos ng klase ay napaisip na naman. Sa ilang sandali ay naiwan na nga ang mga ito, sinabi ni Mei na nais itong bigyan ng kahit ano, yun lang at walang maisip. Kung kaya, upang mabigyang hustisya ang binata ay may libre umano itong kahilingan. Ano man ang naisin nito ay kanyang pagbibigyan, dahilan para mabahala si Komura na nakalikot yata. Sa kabila nito, nagpakalalaki na ang binata at nang makaipon ng lakas ay tumayo. Dinalaw sandali ang isipan ng posibleng resulta ng confession habang tumitig lang si Mei. Dito na buong lakas sinisigaw ng binata ang pag-ibig, pagkat dahil sa kaba ay wala man lang pantig ang marinig. Nag-choke pa rin siya sa clutch, sinabing sasabihin na lang iyon kapag nakikita na siya ng dalaga. Sinabi ni Romansa na kung gayon ay lagi ng manin alamin, nagresulta para mahiyas si romantiko at sa tamang panahon nga raw. Sa gitna ng matamisan, doon na nadukot ni Mei ang tirang chocolate at ibinigay sa binata. Nanatiling subconscious at sekreto ang mga pag-ibig nila, hanggang sa mag-alala si Mei sa timbang. Makalipas ang isang buwan ay White Day naman at hawak na ni Komura ang balik-regalo kay Mei. Ganun pa man, sa pagpasok nito ay daig pa ang nascam ng 1 milyon, kung saan sinabing nag-skip muna sa morning coco sabay ng pagkalimot sa salamin. Dito na ipinagbigay alam ng dalaga ang takot sa matatamis, pagkat nagresulta iyon sa pagdagdag ng timbang. Binigyang permiso nito si Komura na pigilan siya sa tawag ng pagkatakam, habang tila mahihirapan si Komura na ibigay ang balik-regalo. Dumating si Azuma at ibinigay ang balik-regalo, nagpaselos sa binata at nagpatakam sa dalaga. Sa pagpuslit ng piraso ay binalaan ni Komura sa timbang at sadyang napaka-cute ng eksena.
Sunod na dumating ang matabang lalaki para ibigay ang balik regalo, dahilan upang tumindi lalo ang tentasyon at pagpigil. Nagmungkahi si Komura na hawakan muna ang mga regalo, ngunit tumindi lamang ang pagkatakam ni Mei. Sa huli ay napuno na ang pasensya ng dalaga at nais ng kumagat sa cookies ni Azuma. Nagresulta iyon upang mapilit si Komura na ibigay ang kanya. Nagtanong si Mei kung dahil ito sa White Day at kinumpirma ng binata. Halos masunog sa hiya si Komura habang di na napigilan ni Mei ang pagkatakam at kumagat. Sa puntong ito ay hindi alam kung sino ang panalo sa digmaan, ngunit siguradong nagbenepisyo ang mga Martes. Kinaumagahan, inabutan ng binata si Mei na nakatitig sa tiket kung saan sinabi nitong full na ang point card para sa sweets. Ayon sa dalaga na kailangan iyong ilagay sa postbox matapos ang klase pagkat patapos na ang promo. Isang problema ay hindi pa siya nakakapunta sa post office na iyon, bagay na ipinag-alala ng binata. Nagmungkahi itong ihatid ang dalaga mamaya, na may galak naman nitong tinanggap. Kasunod nito, inaya ang binata ng mga kaibigan upang pumunta sa arcade. Lumalabas na hilig ito ni Komura kaya game kaagad, ngunit natigilan ng maalala ang paghahatid kay Mei. Nag-guilty ang dalaga sa mga narinig kaya matapos lumabas ang maitim na curse energy, ay sinabi sa binata na kayang pumunta sa post office mag-isa. Nagpumilit si Komura dulot ng pag-aalala, habang pinagpilitan ni Mei na ayos lang siya dahil may contact lens umano. Bistado ng binata ang kasinungalingan nito at nagtaka na lang kung bakit. Sunod tinawag ito ng guro upang basahin ang talata na ipinag-alala ng binata. Nakaya naman iyong i-survive ni Mei sa kabila ng mga at nang maisip ang pagkabisto ay umubo, na pinalusot naman ng guro. Matapos ang klase, nakita ng dalaga na kailangan magpalit ng silid kung saan nag-alok ang mga kaibigan na samahan siya. Ganun pa man, determinado ito na kumbansihin ang binata na ayos lang siya maski salaminless kaya tumakbo mag-isa. Nais itong habulin ni Komura, ngunit biglang dumating ang mga kaibigan upang alamin kung no game talaga ito sa lakad. Muling na-excite ang binata at muli ring nag-alala kay Mei. Sa panig nito ay nalitaw na kung aling silid, at napagtantong liban sa mahirap pag wala si Komura ay malungkot din. Dito na dumating ang binata, na kunwari pang ayaw tumulong sa dalaga. Nagkunwari na rin si Mei na namali lang at di dahil hindi makakita, subalit sa huli ay umamin. Nagtapat ito na ayaw makompromiso si Komura ng dahil sa kanya, kaya nalinawan ang binata. Ayon sa dalaga na gusto itong magkaroon ng oras sa kaibigan, subalit di tinatanggi na masaya siya pagkasama ito. Selfish man umano ay di mapigil ang pagnanais ariin ng binata na nagpakilig dito ng husto. Pinilit ni Mei na pupunta mag-isa sa post office, subalit tumanggi si Komura at sinamahan ito. Epic reveal na may post office naman pala sa kanto, at habang pauwi ay naisip ni Komura na pwede naman umuwi si Mei para kunin ang salamin at pumunta mag-isa. Baka nga raw gusto niya rin itong i-monopolize o pag-ibig na inosente. Mabilis lumipas ang mga sandali at completion na nga, at sa isip ng binata ay tila napakabilis ng panahon kumpara dati. Wala pa rin itong clue na dahil pumapag-ibig kasi siya, na nagpasalamat na muling makaklase ang dalaga. Sunod tinawag ng guro ang dalawa upang parangalan sa perfect attendance, at sa lakad ng mga ito ay nagmartes ang isa sa simangot na mukha ni Mei. Nabahala si Komura sa moral certificate nito kaya nag-isip kung paano aayusin ang problema. Naisip nito na baka umayos ang mukha ni Mei kapag relax, kaya pinagbigay alamang tungkol sa hand massage. Huli na naman ito nang maaninag ang kasunod, dahilan para magmatamisan sila sa gitna ng ceremony. Napailing si Romansa, tinanong ni Romantiko kung bakit, at sumagot ng nakakakilati kasi. Dahil bistado ang kabado, nagmungkahi si Mei na mag-isip ito ng mga cute na bagay upang kumalma. Nag-aalala pa rin si Komura sa reaksyon ng madla sa mukha nito, ngunit anuman raw ang sabihin ng iba ay sigurado sa sarili na maganda ang Mei ng kanyang buhay. Sa pagkatawag sa kanya ay naisip na siya pala itong kabado, kung kaya sinubukan ng sistema ni Mei upang kumalma. Ganun pa man, hindi bagay kundi chicks ang nag-iisang cute na naiisip at iyon ay si Romansa mismo. Kontrol kilig muna ito at sa pagkatawag sa iniibig ay naisip na 1 taon na pala, simula ng mabihag ng mga matang iyon.
Kinabukasan, oras na sa bagong seating arrangements at umaasa si Komura na muling makatabi si Mei. Higit pa rito, interesado ang binata kung sino ang maaari pa nitong makatabi at sana umano ay yung makakatulong dito. Parehong upuan ang kanyang nabunot at mukhang buenas malas pagkat si Azuma ang katabi ni Mei. Nag-total concentration ito para di magselos habang si Mei ay hinahanap ang binata. Itinuro naman ni Azuma ang lokasyon nito at sa bawat popogi ay tumitindi ang selos ni Komura. Palubag loob ito na at least naalala ni Mei nang biglang lumapit ang isa sa dalaga. Sinabi nitong umupo si Mei sa upuan na resulta ng mahinang paningin nito. Muling umeksena si Azuma at tumulong at sa paghawak sa kamay ni Mei ay parang gusto na itong pukpukan ni Komura. Nag-alok ng tubig ang katabi pero deadma lang. Ngunit nang makitang si Som'eya ang katabi ng dalaga ay nahimasmasan. Si Mei naman ang sumulyap, nahiya si Komura kaya nagpakilala sa katabi. Nagtanong si Som'eya kung ano ang hinanap ni Mei, sumagot na nakita ko na siya. Kinilig ang binata kaya nawirduhan sa kanya ang katabi. Tumitig lamang ito sa dalaga sa pag-asang muling susulyap, nagresulta upang mainis si Hibuchi at puntahan si Mei. Nag-alok ito na makipagpalit ng upuan, na nang payagan ni Mei ay ano pa nga ba at tuloy ang lambing sa pag-ibig na inosente. Siniguro ng binata kung talagang ayaw ni Mei sa unahan at sumagot namang oo. Ayon rito na madali siyang mapupukpok pag nakatulog, lalo na't di rin maiiwasan ang sumulyap sa likod. Ako na nga kaya ang tinutukoy niya, sambit ni romantiko na inosente. Kinaumagahan sa art class, naatasan naman sila ng guro upang magpares at iguhit ang isa't isa. Muling nalimutan ni Mei ang salamin, subalit walang paki si Komura kung paano siya naiguhit basta't bibilhin iyon. Muling lumapit si Mei subalit sadyang hindi may guhit ang binata, kaya nagtanong kung maaari itong iguhit sa kung paano niya ma-imagine. Kinabahan ang binata sa resulta, pero sobrang cute naman pala. Nais niya yung ariin subalit killjoy si Ma'am. Sa ilang sandali, dinatnan naman si Mei ni Som'eya at nag-usap sa buhay-buhay. Pinuri ni Som'eya ang pilak mata ng dalaga at kung gaano kakinis ang balat nito, ngunit dahil sobrang lapit ay nahiya si Mei. Pagkabalik, nilapitan ito ni Komura kung saan lumapit din, pero nang maalala ang kanina ay nagkakiligan na naman. Matapos ang ilang araw, napatakbo si Komura sa kwarto at sinabing dinala si Mei, ngunit ang salamin lang naman pala. Sa isang flashback, inalis ni Mei ang salamin ng sunduin ng mga kaibigan at nagresulta upang maiwan ito. Dito na nga ito nakita ng binata na kabado sa gagawin kaya tinext muna si Mei. Nagmungkahi itong iuwi ang salamin, at matapos payagan ay nauwi na nga sa ganitong eksena. Waring nagnakaw ito ng pansi at sa pagpasok ay bistado ng inaang nagbibinata. Maya-maya, nilagay ni Komura ang salamin sa sulok at nag-review. Ganun pa man, sadyang wala siyang focus pagkat isang manifestasyon ng anghel ang nagpapakita sa salamin. Kumuha siya ng tissue para hawakan ang yaman, nang mainteres na isuot iyon. Dahan-dahan iyong ilalagay, subalit sa tindi ng karisma ni Mei ay napipinsala ang binatilyo. Sa panig nito ay nag-aaral din gamit ang extra na salamin, at nahiya nang maisip kung may fingerprint ang iniwan kay Komura. Balik dito, natapos na nitong pakinangin ang salamin nang makatanggap ng tawag mula sa dalaga. Kabado itong kinuha iyon, at nagtanong si Mei kung good boy umano ang salamin. Sumagot si Komura ng oo, sunod nagpahayag si Mei ng hiya sa isip na kinalikot ang salamin, na ginawa na nga ng binata. Biglang sinabi ng dalaga na waring bumisita na rin umano dahil sa salamin, dahilan para muling makita ni Komura ang anghel na manifestasyon. Kaya, sa pagtapos ng tawag ay nalubos na nga ang mga kalikot, nagresulta para di siya makatulog. Kinabukasan, muling naiwan ni Mei ang salamin at muling umatake, pero sa puntong ito ay may twist na dahil natisod at bumagsak sa binata. Ano pa nga ba't umaga pa lang ay may lambing kaagad ang pag-ibig na inosente. Humingi si Mei ng paumanhin, sinabing minsan ay nangyari na rin iyon at nagdikit pa nga umano ang mga labi. Waring naging buhay na patay ang binata, kaya nilinaw ni Mei na sa ama iyon. Nag-alala si Komura na mabisto, habang todo paliwanag ang dalaga na hindi naman umano siya bad girl. Napaisip ang binata kung may kilig din ito, subalit sa huli ay inisip na wala.
Kinaumagahan, ipinagbigay alam naman ng kaibigan ni Mei na wala sa ayos ang buhok nito. Naging conscious rito ang dalaga, ngunit sinigurado ng kaibigan na cute naman ito at sikretong sinigundahan pa ni Komura. Sa kabila nito, nanatiling conscious si Mei kaya tinanong si Komura ukol sa magulong buhok. Sa pagsagot nitong ayos lamang ay ayon at nagkakiligan na naman. Sa maulang araw, nakita naman ni Mei na tila masakit ang braso ni Komura kung kaya nag-alok ng masahe. Kinabahan ng gusto ang binata at tumanggi, subalit pinilit ng dalaga na magaling daw siya at pinuri pa nga ng mga magulang. Muli itong tumanggi sa sobrang kilig, nagpa-cute si Mei, kung kaya nagmatamisan din sa huli. Ewan na lang at maging ang romantikong binatilyo ay nag-chant ng clear mind, sa pagkahumaling sa mga haplos. Eksperto talaga si romansa na noluk pa, kaya sana all na lang sa kanila. Matapos ito, nagtala ang dalaga sandali at nang matanong ay sinabing sinusulat ang mga bagay na kayang gawin para sa binata ng walang salamin. Nilasap ni Komura ang kilig pinsala, inisip na sana ay isulat ni Mei ang salitang maging asawa niya. Sunod naman itong nakita ng dalaga na mahimbing ang tulog, kung saan nilapitan at sinubukan gisingin. Dahil walang sagot ay dito na nainteres si Mei at hinaplos ang kanyang buhok. Nang hindi pa kontintado ay sinukat naman ang matamis na kapalaran, at doon na nga nagising ang binata. Nagkakahiyaan man, ngunit pinaliwanag ni Mei na nais samantalahin ang tsansa na i-check ito lalo't dinalimot sa salamin. Upang patas ay nagmungkahi na i-check rin ng binata subalit iba yata ang gustong i-check. Sa maulang araw, nagsalubong ang dalawa papasok sa eskwela at salaminless na naman si Mei. Nagresulta yun para umapak ito sa tubig, kaya pagkarating ay halata ang discomfort sa dalaga. Sa ilang sandali, dito na pinatalikod ni Mei ang binata upang alisin ang medyas. Napinsala si Komura sa tunog ng pagtanggal, at nang makita ang ubod ng nyog ay hindi na kinaya. Tinitigil na lamang nito ang ulan, nang sa gayon ay di mabasa ang pantalon. Isang araw, nakita naman nito ang dalaga sa isang swing na tila balisa. Sa pagtama ng paningin ay doon na pinagbigay alam ni Mei na naiwan ang susi sa bahay, kaya kailangan mag-antay sa ina. Nag-request ito na i-swing ni Komura kung saan napaisip naman ito kung pwedeng hawakan ang likod ni Mei kahit di pa kasal. Tinulak nito ang dalaga ng ilang beses, nang biglang mapagtanto na baka makitaan ito dahil sa eksena. Mabilis ang reflex nito at pinigil ang swing, ngunit nang mapagtantong nasa range ng minatamis expansion ay sumibat. Siniguro ni Mei na may shorts naman kaya muling nagkakiligan. Kinabukasan, nahulog ang isang App Store card habang naglilinis ang binata. Pinulot iyon ni Mei na kanya pala, kung saan ayaw mabisto ang pagkahilig sa mga anime waifu. Tila swerte naman siya dahil walang salamin si Mei kaya nakapagpalusot na Apple Card lang iyon. Sa tanghal iyan, guilty ang binata sa hindi pagsasabi ng totoo habang tila may naisip ang dalaga. Dito na nito biglang binigay ang piraso ng mansana sa isip na gusto iyon ni Komura, na ikinagilty nito ng husto dahil lang ayaw mabisto ang pagkahilig sa laro. Kinagabihan, nagising ang binata mula sa tawag ni Mei na hinahanap ang toilet, at lumalabas na wrong call iyon. Humingi ng paumanhin si Mei pero siniguro ni Komura nagising pa siya. Binaba ng dalaga ang tawag subalit muling tumawag. Nag-alok ng tulong ang binata at dito pinaliwanag ni Mei na nag-overnight sa bahay ng kaibigan. Ang problema ay nang pupunta na sa toilet ay naiwan ang salamin, at dahil napakadilim ng daan ay huminto sa takot. Sinabi ng binata na hanapin ang switch ng ilaw at nang hanapin ito ay na-stuck ang ribbon. Nainteres si Komura na makita ang pajamang may ribbon, nang mag-request naman si Mei na kumanta siya. Napag-alaman natin na nanood pala ang dalaga ng horror movies, kaya heto na nga at kumanta na ang binata ng school hymn. Natural tumawa si Mei habang napakumot si Komura sa banta ng pagkabisto ng ina. Natahimik ang linya kaya natakot si Mei, bagay na hindi maatim ni Komura kung kaya, dinaan nito sa bulong ang pagtawag sa dalaga. Tila nakiliti naman si Mei, hanggang sa makaalis ang ina ng binata. Muling tinuwanan ng dalaga ang kanta ng binata, na ngayon ay nagmungkahi na gamitin nito ang ilaw sa cellphone. Sa wakas ay nahanap nito ang toilet at bago i-mute ang cellphone ay gumanti kay Komura.
Sa pagbalik sa silid ay dito naisip ni Komura na sana ay hanggang bukas na ang kwentuhan, yun lang at di pwede kaya nag-good night na sila. Isang araw sa pool, nag-alala ang binata sa dalaga pagkat muling naiwan nito ang salamin. Ganun pa man, naisip nitong di naman yun pwede isama sa paglangoy habang kinuha ni Mei ang kanyang goggles. Dito na kinulit si Komura ng kaibigan at baka umano matunaw si Mei sa mga titig nito. Samantala, may sinabi ang kaibigan ni Mei na nagpahiya dito, kaya feeling ng isa ay bistado siya. Sunod itong gumastos na naman sa laro at sa paglabas ay naroon si Mei. Tinitigan nito ang dalaga habang sumisipsip sa ice cream at nakitang nanalo ito sa promo, kaya pinigil ito sa paghulog ng stick na dahilan sa matamis na sandali. Pinaliwanag ng binata na nanalo ito kung saan tinanong ni Mei kung gusto ang manalo. Sumagot itong oo at doon ibinigay ni Mei ang napanalunan na nagpakilig sa binata. Sa pag-uwi, nakita naman nito ang isang pasanggalan na nang sundan ay inabutan ng isang love confession. Nang makita si Azuma ay agad nagtago upang mapanood ang live action ng matamisan. Pinatahimik ng binata ang pusa subalit sa di inaasahan ay dumating si Mei. Lumalabas na hinahanap nito ang pusa kaya naligay si Komura sa matinding pagsubok ng pagkabisto. Sa pagtawag ni Mei ay doon na lumapit ang pusa, ngunit dahil walang salamin ay hindi yun makita. Buti na lamang at naglambing ito kung saan nang arap si Komura na maging pusa na rin. Sunod na rinig ng dalaga ang love confession kung saan inisip ni Komura na magkakalat ito ngunit nagkamali siya ng hula. Napaisip si Komura kung paano nga kaya kung magtapat dito, habang nagpatuloy ang matamisan sa gilid. Sunod pumihit ang pusa at sa pagsunod ni Mei ay agad dinakot ng binata, kaya sa puntong ito ay mas matamis pa ang eksena ni na romantiko at romansa. Busted ang hatol ni Azuma at nagsorry naman si Mei sa muntik na pag-istorbo sa mga ito. Dahil dito, napagtanto ni Komura na di naman pala ito manhid kaya balak ding magtapat. Sa klase, nahati ang mga ito sa grupo upang talakayin ang kanilang field trip project. Napansin ng kaibigan na nakatitig na naman si Komura kay Mei, kaya nagmungkahi na sumali doon ang binata. Painosente pa ang binata, ngunit kinumbinsi ng kaibigan na lumipat dahil baka malimot si Mei sa salamin. Nagtaka ang binata na halata pala siya kaya tumawa ang mga kaibigan. Gusto syempre ng binatang lumipat para sa kapakanan ni Mei, yun lang at walang lakas ng loob. Sa kabutihang palad ay 6 ang limit sa grupo, kung saan nagmungkahi ang kaibigan na mag-fusion. Sa panig ni Mei ay nahuli rin ang sulyap nito, habang pinaalalahanan ng mga kaibigan na huwag limutan ang salamin. Sinabi nitong maglalagay ng extra ngunit di iyon sapat na taktika para sa mga kaibigan. Sunod itong kinulit ng isa na imbitahin si Komura sa grupo lalo't panay doon ito nakatitig. Huli ang inosente, at sa pag-amin na gusto makagrupo ang binata ay saktong narinig naman nito. Dito formal inimbita ni Asuka ang tatlo para sa merge, nang sa gayon ay may kabody ang makakalimutin. Pinaalalahanan nito ang binata sa pagiging magastos ni Mei na umaasang susuportahan ito. Sinabi ni Mei na hindi pwedeng pilitin si Komura, subalit game na ito kaya merge accepted. Sa meeting nagtanong si Mei kung bakit sumali ang grupo ni Komura sa kanila. Umamin ang binata na gusto talaga itong makasama, na dahil mutual ang feelings ay na-excite ang dalaga. Matapos ang kilig eksena nagplano na sila para sa field trip. Kinagabihan, agad nilagay ni Mei ang ekstrang salamin at umaasang magiging maganda ang performance, upang hindi mahirapan si Komura. Sa kabila nito, hindi siya nakatulog sa sobrang excitement na pareho din sa binata, nagresulta para malate silang pareho. Pinagbigay alam ni Mei na natapakan ang salamin sa pagmamadali kaya ang ekstrang salamin ay magagamit kaagad. Pagdating ng bus ay kinuha na iyon ito habang ang binata ay kabado. Dito na sinabi ni Mei kung gaano ka-excited kaya biglang sigla ang binata. Kasunod nito, epic reveal na ang nadala pala ng dalaga ay peking salamin at naiwan ang tunay. Hinanda ni Komura ang sarili hanggang makarating na nga sa destinasyon. Nag-aalala ito na hindi makakapagsulat ng maayos na report si Mei, at bistado ang pagkukunwari nitong nakakakita. Gusto niyang tumulong ngunit ayaw maging insensitive lalo't excited si Mei. Nang bigla, natisod ang dalaga at sa pagsalo ng binata ay napinsala ng cute size. Napansin ni Komura ang exhibit na madaling makikita ni Mei kaya dinala doon ang dalaga.
Napagtanto ni Mei na alam ni Komura ang sitwasyon kaya humingi ng paumanhin sa pagiging pabigat. Sinabi ng binata na sadyang namali lang ito sa nadalang salamin, at nag-isip kung paano mapapangiti ang dalaga. Nakaramdam ito ng cringe, sunod nagpasalamat si Mei at sinabing magsusulat muna kaya okay lang kung mag-ikot-ikot ito. Doon ay nakaramdam ang binata na tila tinutulak ni Mei palayo, dahilan para malungkot ng labis. やばいぞ。ちょっと泣きそうだ。 Sa ilang sandali doon na nga naligaw ang dalaga, kung saan matapos maiwan mag-isa sa sulok ay dinatnan ni Komura. Nag-text pala ito sa binata na ngayon ay nakasilip muli ng pag-asa. Humingi ng paumanhin si Mei sa problemang idinulot at nang sabihin ng binata na okay lang ay nalungkot. Tuluyan na itong naiyak sa pagiging pabigat at nainis sa sarili sa pagiging dependent masyado sa binata. Siniguro ni Komura na basic lang iyon sa kanya hanggang sa maupo sila sa isang sulok. Patuloy pa rin si Mei sa pagiyak kaya maging ang binata ay di na nakayanan ang pagiging helpless. Muli nitong naalala ang matatamis ng ngiti ni Mei kaya bumwelo para iyon ay maibalik. Ako man ay gaya mo rin, kung minsan ay naiinis sa aking sarili. Ayaw ko man itong sabihin subalit dahil hinihingi ng sitwasyon ay aamin. Alam mo bang araw-araw ay hinihiling na makalimutan mo ang iyong salamin? Matitigilan ng dalaga sabay magtatanong kung bakit, sunod nilapitan ng binata. Sa matamis na pagitan ay sinabing, dahil gusto kong matulungan kita. Muli silang bumalik sa ayos na ikinaayos ng sitwasyon, ngunit sa pag-uwi ay nag-alala muli si Komura. Hindi kasi ito pinansin ng dalaga na syempre alam nating dahil sa hiya. Doon na bumulong ang dalaga na masyado talagang mabait ang binata, at with matching hawak kamay pa. Napinsala si Komura, sunod umamin si Mei na masaya siya kapag tinutulungan ng binata. Kinaumagahan, ang dalaga naman ang bumalik sa matatamis na sandali, upang tuklasin ang hiwaga sa pag-ibig na inosente na nagresulta pa sa pagkalimot ng salamin. Gusto nitong maging independent kaya kinuha ang lens, at sa pagdating ni Komura na nahihiya pa ay sinabing papaunlarin ang sarili upang hindi maging pabigat. Unang hakbang ay ang pagsuot ng lens, isang bagay na ikinatuwa naman ng binata. Sa recess, napansin ng mga kaibigan ng dalaga ang pagbabago matapos ang trip ng makatanggap ng text si Asuka. Mula iyon sa kaibigan ni Komura na nang tanungin ni Mei ukol doon ay umalis. Amoy na amoy ng isa ang pag-ibig at ipinaliwanag kay Mei na yun ang pagkagusto sa espesyal na paraan. Dahil dito, napaisip ang dalaga sa ibig sabihin ng salitang iyon lalo't di pa rin gets kung ano ang pag-ibig. Sa pag-akyat sa itaas ay doon nakita si Komura, na kinumusta siya kung ayos lang ang mata sa contact lens. Sumagot itong oo pero umamin na ayaw sa mga ito at mas gusto kapag tinutulungan ng binata. Kilig na si Komura at mula sa titig ay sinundan ng dalaga ng paghawak sa pisngi nito. Sa delikadong pagitan ay sinabing tingnan siya nito, kung saan nakumpirma na masaya si Komura pag naiiwan ang salamin. Doon na nga naalala ng dalaga ang kaibigang in love, at sa pagtakbo dahil sa hiya ay napatanong kung espesyal siya sa binata. At least may development sa pag-ibig na inosente. Kinabukasan, muling naiwan ni Mei ang salamin kaya nag-alok si Komura na mag-share sa kanyang libro. Tila good mood ngayon si Mei, na itinali ang kanyang buhok. Gusto ito ng binata at sa ilang sandali ay nilapitan na naman ni Mei kaya napa-atras. Sinabi nitong gusto makita ang kanyang mukha at sa pag-alis ay napansing tila mas wordo na ang dalaga. Sunod dumating si Someya na nagtanong kung naghalik sila ni Mei, at kung laplap daw umano. Sa ilang sandali, dumating si Ibuchi at nagpaliwanag na natural na kilos lamang iyon ni Mei. Halatang bitin ang isa, habang napaisip si Komura kung pang magkasintahan ba talaga ang kanilang imahen. Sa pagbalik ni Mei ay tumigil ang martes, upang kumpirmahin kung wala talagang namamagitan sa dalawa. Nagtanong si Mei kung may problema, sumagot ang binata na hindi maganda ang pakiramdam, kaya binigyan ng dalaga ng mask. Sa muli, lumapit si Mei upang tingnan kung gaano ito kapogi na kilig naman. Nagpatuloy ang napaka-cute na mga pagtitig at pag-iwas na anabangan naman ng martes na ito. Matapos ang maikling kulitan, muling nagtanong si Someya kung talagang hindi nag-kiss ang dalawa habang nasa PE class. Sa pagtanggi ng binata ay napukaw ang atensyon sa paghandusay ni Mei.
Siniguro ng dalaga na maayos lamang siya, subalit magkaganon pa man ay napunta sa nurse office kasama ang binata. Nag-aalala si Komura na baka mapagkamalan, at sa imahen pa lang ng gutom sa minatamis na martes ay kilig siya. Nagtanong ang dalaga sa mga ginagawa nito sa linggo at kinumpirma kung hilig nito ang arcade. Sumagot itong oo, saka nagpahayag ng inggit si May, pagkat masyadong mahigpit ang mga magulang. Umamin ang dalaga na nais itong makausap lalo't ibang cutie ang inaasikaso kanina. Napagtanto ni Komura na mukhang napapabayaan nga naman ito, sa gitna ng walang salamin. Nag-request si May na titigan ang mukha nito sa bawat araw na malilimutan ang salamin, sinabing crave niya iyon mula ng field trip Minatamis Arc. Napinsala ang binata at parehong wala pang alam sa selos at pagmumonopolyo. Nagbigay permiso ang binata na titigan siya nito, kaya dahil sa excitement ay nagtesting agad ang dalaga. Napapalaban ang binata sa mga likot-likot ng isipan hanggang sa sila ay mag-uwian. Sa paglagay ng dalaga sa mga gamit panlinis ay di sinasadyang nailagay ang buhok. Nang ipagbigay alam iyon ng binata ay nagmungkahi si May na gupitan na lang. Tila ayaw naman sana iyon ng binatang mahilig sa brown na buhok, subalit dahil sa plot ay nag-alok na siya ang gugupit. Sa puntong ito ay wala sa focus ang binata, habang nagkwento si May na dati ay laging ginugupit ang buhok. Pinagsasabihan nga raw siya ng madla na dapat mahaba iyon, at sa pagkagupit ni Komura sa buhok ay sinabing aalagaan na ang buhok mula ngayon. Kinaumagahan, muling itatali ni May ang buhok at sa pagkahulog ng Sanrio ay pinulot ng binata. Nag-request ang dalaga na ito na lang ang magtali, kung saan kahit nahihiya si Komura ay hindi tinanggap ang no answer. Ilang sandali pa ay nag-umpisa na nga ang sukli session, at halatang parehong nagsasaya ang dalawa. Natuwa si May sa resulta, sinabing dapat umano ay ganito lagi ang buhok. Nagtanong si Komura kung ibig sabihin na ipapatali sa kanya araw-araw ang buhok, sumagot ng hindi at balang araw umano. Hint na sana iyon, yun lang at di magets ng binata. Ilag araw pagkatapos, naghanda ang klase para sa papalapit na cultural festival. Nag-alok si May ng tulong kay Komura, ngunit dahil batang kalye ito ay pinaglinas muna. Nang matapos ang cute na eksena ay nagtanong ang dalaga kung pagod na ang binata. Sumagot itong oo at magpapahinga na matapos ang ginagawa, at nanatili lamang si May sa kanyang tabi. Doon na sumubok tumulong ang dalaga, subalit dahil salaminless ay wala ng bisa ang glue bago maidikit ang papel. Dahil dito, nagmungkahi si Komura na siya ang maglalagay ng glue habang ito naman ang magdidikit. Matapos ang una ay nilagay na iyon ng dalaga, ngunit baliktad ang kinalabasan. Dismayado si May kaya ninais ni Komura na sa iba na lang ito tumulong, subalit tila ayaw ng dalaga. Siyempre alam nating gusto ni May na makakuha ng ganda points, na ngayon ay pinaalalahanan ang binata na sabihan siya kung uuwi na. Napaisip si Komura kung nais ni May ng quality time kasama siya, sabay ang pagpigil sa likot ng isipan. Sa pagkuha ng glue ay sinundan na nga ni May, at pagkarating sa prep room ay nakitang walang tao doon. Dito na biglang naging agresibo si May at nilak ang pinto, kung saan nalulubos ang gulat ng binata. Sinabi ng dalaga na nais makita ang mukha nito, na okay lang naman sa binata alinsunod sa pangako. Ganun pa man, dahil masyadong delikado ang silid ay nais lumipat ngunit pinigil ng dalaga. Mas mainam umano kung sila lang ang makakakita, kung kaya matapos makapag-ipon ng lakas ng loob ay hinanda ang sarili. Dahil madilim ay tintigan ito ni May ng husto, dahilan para makiliti ang puso at kaluluwa ng binatilyo nating bida. Napakatamis at napakalagkit ng eksena, na umabot pa sa puntong napaisip si Komura kung espesyal din siya sa dalaga. Sa pagbalik nito sa silid ay doon na pinaglinas ng kaibigan, pagkat puno ng ingkang mukha ng mangingibig. Kinagabihan, nagmungkahi ang ina ng binata na maglagay ito ng piercing bago ang cultural festival. Tumanggi ito sa isip na hindi iyon babagay sa tulad niya, at liban umano kung sina Someya at Azuma ang maglalagay. Sunod nakita ng binata si May sa kakaibang ayos, na sinabing may nahulog lamang at hinahanap iyon.
Sa pagkakuha dito ay isa palang hikaw kung saan interesado si Komura sa looks ni Mei kapag suot na iyon. Sa pagpasok ng guro ay nag-alok mag-share ng libro, kasabay ng mga wild na imahinasyon. Tinitigan nito ang dalaga para makumpirma kung naghihikaw, at sa paglapit nito na nagtanong ukol sa sulat ay napa-atras. Maya-maya pa, pinakita ni Mei ang umano hikaw, subalit bids lang pala kaya dismayado ang binata. Tinanong ito ni Komura kung iyon din ang nahulog kanina, sinabing oo at kailangan ang mga ito para sa project sa cultural festival. Ito ang mga hilig ng dalaga na nagpa-ibig sa binata, na bigla naman nalungkot dulot ng baldog ang project dahil walang talento gaya ko. Nainteres si Mei sa karayom kaya pinaalalahanan ni Komura na delikado iyon. Naisip ni Mei na nakakatakot ang karayom kahit cute ito, bagay na inamin ng binata kaya tumanggi sa request ng ina. Nilegay ni Mei ang beads para i-testing sa binata at sinabing maaaring maging cool ito. Biglang bawi ang dalaga na hindi sigurado pagkat salaminless. Ngunit sa pag-uwi ni Komura ay napa-research ang loko kung paano maglagay ng hikaw. Kinabukasan, nagpatuloy ang klase sa paghahanda sa cultural festival at malungkot si Mei pagkat 6 PM ang curfew. Nagmungkahi ang kaibigan na baliin muna iyon, ngunit takot si Mei na mapag-alitan at mawala ng koko sa umaga. Maya-maya, nagtanong si Asuka kung sino ang maaaring mag-overtime at nag-volunteer si Komura. Muling nang ulit si Someya kung nag-kiss na ang mga ito, nagresulta para mapalatag si Mei ng bakod expansion. Nag-alala si Komura na narinig ang kiss habang sinabi ni Mei na magpapaiwan din hanggang 7 PM. Natuwa si Someya, ang di niya alam ay selos ito sa kanya. Naisip ng binata na baka dahil gusto ni Mei na umuwi kasama siya, kaya sinampal ang feeling na sarili. Doon na sila iniwan ni Someya at sa ilang sandali lamang ay kabado na si Mei habang nag-aasikaso. Sa pagsapit ng 6:30 ay napaisip ang binata na pauwiin na ito, nang makita ang cellphone ng dalaga. Tumambad ang maraming mensahe doon kaya nagtago para isipin ni Mei na umuwi na siya. Successful naman ang plano pagkat agad nang umuwi si Mei sa takot na mapalo. Sinundan ito ni Komura kung saan nakitang nagsastruggle mahanap ang palet sapatos, na sumuko na lamang at umalis. Kinuha ng binata ang extra nito at balak iyong ibigay sa di pa alam na paraan. Ayaw nitong magmukhang stalker, at sa ilang sandali lamang ay naiyak na si Mei sa takot kay Madir. Doon na bumalik ang binata at umaasang bukas ay malungkot na Mei ang makikita. Samantala, amoy sermon si Mei pagkakain ng biglang magbel ang pinto. Mula doon ay lumitaw ang binata, sinasabing aksidenteng nadala ang sapatos ng dalaga na nagresulta para malate ito sa pag-uwi. Tila ayaw naman ni Mei na magsinungaling ito dahil sa kanya, at sa pag-alis ay napaisip kung bakit ginawa iyon ng binata. Samantala, pinuri ni Komura ang ganda ng nanay nito at umaasang may morning cocoa ang dalaga. Kinabukasan, dumating si Mei suot ang salamin at sinabing muntik na yung maiwan matapos uminom ng cocoa. Lubos ang ligaya ni Komura dahil doon lalo't di siya napagkamalang stalker. Sa araw ng cultural festival, sumulyap ang binata sa diary ni Mei at doon nakitang close pala ito sa ama kaya nakainom ng morning cocoa. Sunod nitong tiningnan ang gawa ni Mei na sobrang ganda, at mabilis umalis para kunwari ay di halata. Nang bigla, nakita nito ang dalaga na tinitingnan ng pang-kinder niyang gawa, dahilan para mahiya kung gaano kaligwak. Sana all na-appreciate ang effort. Sa oras ng exhibit presentation ay umalis si Mei para mag-toilet kaya ang binata ay nag-toilet na rin. Agad siyang nabisto ng dalaga at pinaupo sa tabi. Sinabi ni Mei na binasa ang diary nito at nagustuhan kung paano pinipili ng binata ang mga salita. Umamin din si Komura na binasa ang sa dalaga, sinabing cute ito. Baka ni shite nai. Metsou mo nai. Matapos magkahiyaan muling hinawakan ni Mei ang mukha nito kaya napa-atras sa kilig. Palusot ito na baka may makakita at di yun saklaw ng pangako pagkat may salamin ito. Naisip ng dalaga na mukhang naging demanding siya subalit itinanggi ng binata. Nagtanong ito kung bakit nais makita ni Mei ang mukha, gayong sa isip ay pangit siya. Sinabi ng dalaga na nakaka-relax kasi, pero umamin na naging crave na iyon kaya sisikapin pigilan ang sarili. Sinabi ng binata na sige go lang don't hold back at sadyang hindi masabi na gusto rin makita ang mukha ng dalaga.
Ganun pa man, alam na iyon ni Mei dahil sa intuition hockey at nabigyan nitong permiso. Kung kaya, heto at nakaisa rin ang magiting nating romantiko sa iniibig. みえさんのことを Naiyak pa ito sa sobrang tuwa at doon sinabi ni Mei na parang father figure ito. Muling mapapaisip si Komura kung dead zone ba ang tawag dito, magkaganon pa man ay bumalik na sila para hindi masabon. Sa pagtatapos ng event ay hudyat na iyon sa bagong simula, at napaisip ang binata kung saan magsi-senior high. Tinanong ito ni Mei kung ano ang pangarap ngunit dahil wala ay sinabing sikreto iyon. Sunod nag-insist ang dalaga upang ipagbigay alam ang pangarap, at yun ay ang maging asawa umano ng kanyang ama. Pinakita nito ang cute na litrato sa pagkabata na nagpablush kay Komura. Lumalabas na maling litrato iyon kung saan nagusisa pa ang binata kung anong edad si Mei doon. Sinabi naman nitong 5 ngunit hindi na raw ipapakita iyon dahil nakakahiya. Muling nagtanong ang binata sa pangarap nito, sinabing gusto lamang may kasal pero hindi sa ama. Nalungkot ang binata dahil feeling tatay, at napaisip kung anong lalaki ang type ni Mei. Iniba ng dalaga ang usapan at binaida ang galing sa paggawa ng omres. Nang makita iyon ng binata, tinanong nito si Mei kung kamay ang nasa gitna. Nahiya ang dalaga at umamin na lang, kahit dahon talaga iyon. Sa sumunod na araw, hinanap ng binata ang lumang album upang tuklasin kung may pangarap. Nang makita ang office worker ay napagtantong baldog siya. Lumalabas na easy-go-lucky ito hanggang sa makilala si Mei. Sunod na tawag ang binata sa hapunan at ginaya ang kamay ni Mei, at doon nalaman sa ina na dahon pala iyon. Muli siyang kumalikot at inisip kung ano ang lasa ng omres ni Mei, dahilan para mabuwang at mapagtantong yun pala ang pangarap. Kinabukasan, sinulat ng binata na gusto maging asawa ni Mei sa hinaharap, sunod binura iyon dahil creep. Dumating si Mei at nakita ang asawang sulat at nagtanong kung kanino. Palusot itong di pa alam kung sino, kaya nagtampo ang isa sa isip na siya na iyon. Sa cooking class, nakagrupo ng dalaga si Azuma dahilan para umapaw ang curse energy ng binata. Naingat itong matikman ang masarap na luto ni Mei, habang tila gusto siyang tsinalasan ni Ibuchi. Nang makita ang dalawa na sobrang lapit ay nalubos lamang ang selos. どうか今だけは Ganun pa man, tinuturuan lang ito ni Azuma kung paano makamold ng coin cookies. Sigurado si Pogi na magugustuhan naman iyon ni Komura kahit hugis kamay, kaya nagtaka ang dalaga kung paano nito nalaman. Nagmungkahi ang kaibigan ni Komura na iba na lang pagkat red flag iyon, sinabing naubos ang pera ng binata sa arcade kahapon. Sa panig nito ay naisip na against the world na siya habang nagusisa si Mei sa mga larong hilig ng binata. Nagtanong si Mei kung dapat nang palitan ang coin cookies, at sinabi ng walang hiya na ayos na umano. Pinuna ni Azuma ang pagiging mabagal ni Mei kahit may salamin, at pinakita ang gawang ibon na balak ibigay sa iniibig next door. Nagtanong si Mei kung si Mahiro, sumagot na kolehiyala yun pagkat di siya si Amane. Alam ni Pogi na wala siyang pag-asa, kaya hiniram ang ideya ni Mei para mas maganda ang gawa. Nagtanong si Mei kung kailangan pa itong magtapat, sinabing mainam lumaban kesa maging torpe. Biglang close na nagpaalam sila kaya ang ating romantiko ay husto na ang selos. Tinanong si Mei ng kaibigan sa pinag-usapan nila ni Azuma, kaya naman dahil di na kaya ay omeskapo si Komura. May pinsala sa selos sambit niya, nang walang ano-ano ay hawakan ni Mei ang kamay at parang K-drama ang eksena. Naubos si romansa sa pagtakbo kaya ikinuhan ni romantiko ng tubig. Pinasalamatan nito ang binata, at nagtanong kung mabagal kahit may salamin gaya ng sinabi ni Azuma. Parang sirang pinto itong tumanggi sa pagsagot at doon na ibinigay ni Mei ang gawang cookies. Biglang sigla ang binata, saka nagtapat si Mei na para talaga dito ang gawang cookies. Baka umano gutom ito kaya nawirduhan sa kanya ang binata. Nalungkot ang dalaga sa pagiging mabagal kaya siniguro ni Komura na positibong imahen iyon at hindi masama. Nagkakiligan na sila saka na pag-isip-isip ni Komura na ayaw mag-alala ang dalaga. Well, nasarapan naman ito sa cookies ni Mei kaya sana all na lang. Kinagabihan, muling bumalik sa isip ng binata ang cute na litrato. Nagresulta yun para hanapin ang lumang mga litrato, at nakita ang baldog na sarili.
Kinaumagahan, di sinasadyang nahulog iyon at napulot ng kaibigan kung saan ang good time ito. Lumalabas na nosebleed ang litrato dahil sa pagkahulog sa akyatan. Biglang lumitaw si Mei na interesado makita iyon, subalit dahil salaminless ay ligtas hiya sana ang binata. Ngunit, dahil sa traidor na kaibigan ay ligwak siya, habang humalik si Mei sa litrato at nahiyang binalik iyon. Biglang taas ang value ng litrato sunod nag-alok si Mei na magsabay pag-uwi. Nag-aalala ang binata na mapagkamalan subalit go lang ng go. Pagkarating ay nag-request si Mei na pumunta sa park kung saan kinuha muna ang salamin. Habang nag-aantay, nagbalik alaala sa binata ang nakalipas na kahihiyan. Sinubukan itong gawin ang dati subalit ligwak siya. Sa pagbalik ni Mei ay nag-request ito na makitang muli ang litrato, na okay lang sana kay Komura yun lang at naiwan sa eskwelahan. Nalungkot si Mei kaya gawin daw umano nito ang ligwak na pagkahulog sa akyatan. Humingi ng lakas ang binata kay bro subalit di pinagbigyan. Muli siyang nanalangin at sa pagkakataong ito ay pinagbigyan na, habang ni-record siya ng dalaga. Sunod nag-request si Mei para sa isang selfie, sinabing share iyon via Discord at kanilang dalawa lang umano. Ito naman ang sumubok mag-flip, kung saan ligwak rin gaya ng kanyang romantiko. Sa panig nito ay napinsala ng simpleng sneak peek sa shorts, kaya ibang nosebleed ang nangyari. Kinabukasan, dumating si Mei dala ang fashion glasses at pinasuot iyon sa binata. Sa paghawak ay natigilan si Komura sa kaba, subalit nang sabihin ni Mei na malinis iyon ay napasuot agad. Interesado si Mei makita ito kaya pinag-selfie ang binata, sinabing pwedeng iuwi ang salamin. Ganun pa man, nadukot nitong bigla ang extra salamin kaya sa wakas ay nakita ang romantiko. More than couple sila pero walang label. Kinaumagahan, balik salaminless si Mei kaya maswerteng naramdaman ng binata ang malambot na buhok nito na mabango pa. Sa ilang sandali, dumating ang isang babae at hiniram si Mei para subukan dito ang bagong kaalaman sa hair fashion. Sobrang cute ni Mei dito kaya di maiwasang tumitig ni Komura. Hanggang sa pool ay nagnanakaw pa din ng sulyap, habang napaisip kung paano isusuot ni Mei ang swim cap. Komura? Mite nai. Sa tanghal iyan, nakita ng binata na magulo na ang kinahumaling ang buhok saka ipinagbigay alam na may makmak ito sa pisngi. Doko? Ayaw ipahalata ng binata ang pagsulyap, ngunit nang alisin ni Mei ang tali ay naalarma at nais iyong maibalik sa ayos. Nagpatuloy ang pagka-adik ni Komura sa buhok nito. At matapos gumising ay pinakiramdaman ang lambot ng hinagaan nito. Nang sabihing malagkit iyon ay doon na sinubukan itali ni Mei ang buhok. Ganun pa man, sinabi ng binata na mas bet ang kanina kaya sa pagliko ng bistado, ay muling pinagawa ni Mei ang buhok sa kaklase. Dahil dito, hindi man lang nagtama ang kanilang paningin dulot ng nagkakabistuhan. Habang magkasabay pauwi, nag-usap muna sila kung anong isda ang hilig ng isa't isa. Nang bigla, huminto si Mei habang napapaisip si Komura na tila napapadalas ang pag-uwi nilang magkasama. Sunod nagtanong si Mei sa damit na gusto ng binata at matapos maisip na creep siya ay nagpaalam sa isa't isa. Mata ashita ne. Nang uuwi na si Komura ay narinig ang isang lalaki kausap si Mei. Stalker mode muna ito at pinagselos ang sarili matapos makita ang nakakainit ulong eksena. Sa realidad ay iba naman iyon, pagkat nagtatanong ang lalaki kung kilala pa ni Mei na dating kaklase. Doon na umalis si Komura at kinaumagahan ay muling nalimutan ni Mei ang salamin. Muli silang nagtabi at nag-share ng libro, at muling humingi ng tulong si Mei sa binabasa. Nagtanong si Komura kung naalala na ni Mei kung saan naiwan ang salamin, subalit ang inaalala nito ay ang dating kaklase. Sadyang hindi nito yun maalala na dulot umano siguro ng laging pagkalimot sa salamin. Ito ang pahayag na nagpaalala kay Komura, kung paanong ang pagkalimot sa salamin ay nagresulta ng pag-ibig sa dalaga. Naisip nitong maaari din siyang malimutan ni Mei, sunod nag-alok ng tulong sa guro. Dito ay sinamahan siya ni Ibuchi, na hindi comfortably sa contact lens.
Nagtanong ang binata kung nalilimot din ito sa contact lens, at agad nabisto ni Ibuchi na dahil iyon kay Mei. Tinanong nito ang binata kung nag-aalala kay Mei, lalo't parang tatay ito nito kung umakto. Sa pagsambit na darating ang panahong hindi na malilimutan ni Mei ang salamin ay sunod dumating si Somaya. Pagkatapos ng klase ay muling nagsabay ang dalawa, at napag-usapan ang papalapit na entrance exam sa senior high. Doon na naisip ni Mei na paubos na ang kanilang oras, lalo pa nang sabihin ni Komura na magbabakasyon kasama ang pamilya. Nagpaalala ang binata na huwag nitong limutan ang salamin sa exam, at napaisip kung malilimutan siya nito kapag hindi na nalimutan ang salamin. Kinabukasan, dala na ng dalaga ang salamin at naalala na rin ang dating kaklase. Sinabi nitong bully iyon kapag nalilimutan ang salamin, na siyang kabaliktaran ng binata na tinulungan siya. Sa pagdating ng sagutang papel ay napaisip si Komura, kung paano hindi malilimutan ni Mei kahit sa sandaling di na ito nalilimot sa salamin. Nang matapos ang klase ay nagtansyahan na sila hanggang magkahiyaan sa pag-uwi. Nag-alok si Komura na sumaglit muna sa park, at pagdating doon ay nahiya na si Mei na subukan ang flip. Nang makita ang slide ay pinaakyat ang binata upang magsabay sila. Pagkapasok ay sobrang hiya ang dulot kay Komura ng distansya. Doon na nag-request si Mei na titigan muli ang mukha nito, pagkat bukas ay bakasyon na. Kaya, pagkahawak sa mukha nito ay binigyang permiso na din ang binata. Bumubuhos ang matinding lungkot sa kanilang mga mata, pagkat bukas ay wala na ang Mei at Komura ng isa't isa. Nagkaroon ng sandaling katahimikan, hanggang sa makaipon ng lakas si Mei para i-share ang kanilang selfie. Nahiya ang binata na pawisan siya, subalit sabi ni Mei na siguro umano ay dahil mainit ang katawan nito. Handa na ang binata na tumingin na lamang sa litrato mula bukas, habang nagpaalala si Mei na huwag siya nitong limutan sa gitna ng bakasyon. Lumalabas na sinabi na iyon ng dalaga sa panahong nakalipas, kaya sa pag-alis nito ay pinigil ng binata. Sa isang epic scene, sinasabi ni Komura sa isip na ayaw maging alaala na lang ang dalaga. Nalimutan man ito o hindi ang salamin ay sisikapin gumawa ng paraan para manatili sa tabi nito. Buong lakas sumigaw ang mangingibig, na nais makitang muli ang mukha nito kinabukasan at magpakailanman. Sa gitna ng matamis na tinginan, sumagot ang ibig ng oo. Bumalik ang eksena sa panahong nakalipas, kung saan tinulungan ng batang Komura ang batang Mei na bumili ng ice cream. Matapos ipagbigay alam na mahina ang paningin ay nagtanong si Komura kung bakit wala itong salamin. Sinabi ni Mei na ninakaw iyon ng kaklase, na ayon pa raw sa ama ay dahil gusto siya nitong maging asawa. Naisip ni Komura na sobrang bully ang kaklase nito, sabay nagtanong kung makakauwi ito mag-isa. Sinabi ni Mei na mabait ito gaya ng ama, at walang dapat ipag-alala dahil alam naman ang daan pa uwi. Dagdag pa nito na laging nalilimutan ang salamin, kaya gaya ni Komura na mabait ang dapat maging asawa. Sa pagpaalam nito ay nagpaalam na rin ang present Mei sa binata. At sa pagtahak ng kanikanyang landas, doon ang series ay nagwakas. Sana ay may natutuhan kayo sa pag-ibig na nag-umpisa sa nalimutang salamin. Hanggang sa muli mga romantiko at romansa.